Po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Masaya po ba kayo? Amen. Sa bagong taon na ito, batid ko na lahat ay may galak sa kanilang puso. Amen po ba? Amen. Makikita mo po ba sa mga mukha ninyo ang galak? Papurit pasasalamat sa Ama sa araw na ito na tayo ay kanyang muling inakay sa dakong ito. Mapalad nga po ba tayong lahat? Inaangkin po ba ninyo? Wala po yatang nakaririnig. Inaangkin niyo po ba na mapalad tayo sa araw na ito? Amen. Sapagkat di po lahat ng kanyang tinawagan ay tumugon sa kanyang panawagan. At mapalad po tayong nang ngayon ay naririto na kanyang inakay sa dakong ito upang muling busugin ng kanyang haing mainam. Amen po ba? Kamusta po ba ang bagong taon ninyo? Mabuti po. Bago ko po pasimula ng pagbabahaginan, nais ko po munang tawagin ang mga kapatid natin na may kaarawan upang ibigay ang kanilang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Mila Castro na may kaarawan po sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Triggings po. Gusto ko po magpasalamat sa ating Panginoon sa araw na ito at muli po nakapagdiwang po ako na aking karawan. First time ko pong nag-birthday dito kaya po wala po mapagsigla na aking kagalakan. Maraming salamat po lalo na po sa ating Panginoon at sa Kanya po kinalagdan. Sisa na po, sobra lang po kagalakan yung nadarama ko ngayon. Dahil po hindi lang po pamilya ko ang nakapiling ko, o di po. Tayo pong lahat dito. Pasensya na po kayo. Kaya papurit pasalamat po talaga sa ating Panginoon at sa Kanya po kinalagdanin si Apong Panching. Papurit pasalamat po talaga sa ating Panginoon sa buong taong po pinagkaloob niya sa akin na bagaman po may mga pinagdaanan na niya po karamdam at iba pa po mga pagsubok sa buhay, nalagpasan po lahat iyon. Kaya po ngayon, talaga pong liwanag na dama ko po sa lugar na ito ay talaga pong kasing liwanag ng araw po sa araw na ito, lalo pa yung kasuotan ko ngayon, di po ba napakaliwanag yung kasuotan ko ngayon. Dahil po, sana nga po yung liwanag na nadama ko po sa dambanang ito ay maisabuhay ko po habang po ako ay nabubuhay. At yun nga po, sana patuloy po akong makatugon sa panawagan ng ating Panginoon at patuloy po akong makapagpasalamat sa Kanya sa bawat araw na pinagkakaloob niya sa akin, sa kalusugan, sa kapanatagan, sa kaligayahan, sa lahat-lahat po. Maraming salamat po, Apo. Maraming salamat po. Sabi niyo nga po, sana lagi akong masaya. Talaga pong lagi po ako makasaya, lalo na nga po pag nandito po ako sa lugar na ito, sa banal na dambanang ito, na sa bawat araw po nadarama po ang kaligayahan at kagalakan sa aking buhay at ang kapanatagan. Maraming salamat po. Maligayang kaarawan po, mahal na kapatid, at nawa higit pang kagalakan ng kamtin mo at higit na kalakasan, kalusugan pa ang sumaiyo. Ngayon naman po, ang nais kong tawagin, wala po siya kahapon upang ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Kahapon po ang kaarawan niya. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Indang Tita.
Diyos Ama. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid ko, mga alagad, at saka sa mga choir, taga-sunod, at mga pasyente. Magandang umaga po sa inyo. At lalong-lalo na po sa mahal na ako na nagbigay ng lakas ng kalooban ko. Salamat. Sishare ko lang po nang naganap sa aking kaarawan kahapon. Kasi po wala ako talagang ano-ano, kaya hindi po ako nangumbira dahil wala ako talagang alam. Pero buhay ang Diyos talaga. Ang mga anak ko ay kumikilos sila na nilihim lang sa akin. Kaya po ako wala akong kaano-ano talaga. Kahit sa kapitbahay ko wala akong sinasabi. Ngunit yung mga anak ko, noong Bernes, pumasok po ako. Sabi niya sa akin, pag uwi mo yung daan na umuwi kang maaga at alis tayo. Sabi nung manugang ko. Ang asawa ng panganay ko. Ang sabi niya, basta umuwi ka. De, umuwi naman po ako. Akala ko, saan kami pupunta? Pupunta tayo sa Balberia. Anong gagawin ko doon? Sabi ko sa kanya, basta pumunta ka at pinapapunta ka ng anak mo. De, sige po, nagpunta kami doon. Pagpunta ko roon, pumasok kami sa INE. Sabi ko sa kanya, anak, ano bang gagawin ko dyan? Wala naman akong pera. Basta sumama ka sa akin. De, sumama ako, sunod na ako nasunod sa kanya. Sabi ko sa loob-loob ko, ano kayang gagawin ng anak ko dito na namili ng ganyan? De, tapos na po, hindi na lang po ako kumibo. Pero alam ko talagang karawan ko kahapon. De, nung umuwi na kami. Kinubukasan na naman po, umalis na naman kami. Silang mag-asawa po, nag-usap-usap at yung anak ko sa Manila, nag-usap sila. Sila lang po ang nag-usap. Binuo talaga nila ang karawan ko sa yung mga anak ko. Tapos sabi ko, saan tayo pupunta? Basta sumama ka sa akin. Nagpunta po kami ng Baliwag. Wala akong dalang pera. Siya talaga ang naghagilap ng bumili siya ng baboy. Anak, ano ba ang ginagawa niyo sa akin? Sabi ko, hindi tama ka akong ginagawa, ba't hindi niyo sinabi sa akin? Inda, huwag ka nalang kumibo. At ito, ay sorpresa sa amin, sa iyo. Ay, sabi ko, anong sorpresa? Sabi ko, basta ayaw ko yan. Ayaw ko na talagang maghanda ka ako. Basta huwag ka nalang kumibo. Di ngayon po, talagang buhay ang Diyos, talagang nagalak ako kahapon po nung ginayak ang karawan ko ng mga anak ko. Naiyak po ako, sabi ko, Ama, dahil po nung di pa dumating karawan ko, sinabi ko, Ama, salamat na lang kung pagdating ng karawan ko, kung wala man akong ginayak para sa laman ng tiyan, pero doon po sa dambana mo, doon nabubusog ang tao. Dahil sa pamagitan ng mensahe niya, nabubusog tayong lahat. Wala man akong hinanda, sabi ko lang. Noong kahapon, sabi ko, pumunta ako ng kapitbahay ko, nangumbira na ako. Sinabi ko, doon tayo kakain ng tanghali sa bahay. Bakit? Basta doon tayo magkainan, magsama-sama. Saka ko na umuwi, nagbihes, nagpunta ako kay Apo. Sabi ko, Apo, gusto ko pong pumunta kayo sa bahay, sabi niya. Bakit? Sabi ko, kaarawan ko po. Ay, ka-birthday mo pala, sabi niya. O sige, Sabi ko, Apo, hiningi ko sa Ama na sana po kayo mauna. Ay, kapatid, sabi niya, dapat kanina pang umaga para hindi ako makakain. Talagang
Galak na galak ako noon sinabi niya, oh sige, sige, sige. Hayaan mo naman mamaya pagkatapos ng gawain, doon kami pupunta. Magdala ba akong kasamahan? O sige po, ako naman, kahit sa kunti lang magsalasaluhan natin, sabi ko. O sige, no po dumating na. Sabi niya, huwag kang mag-alaala, sabi niya. Sa handa mo man kahit kunti, makakain ang lahat, sabi niya. Sabi ko, purihin ka, Ama. Sabi ko talagang, noong pong nag-umpisa na nung galing ako dito, pagdating ko, mayroon na kaming tao. Hindi ko po alam, hindi ko naman dating kapuntahan. Nagpuntahan sila lahat, taga Salapungan. Sabi ko ba, paano kaya ito? Sabi nung manugang ko, hindi, paano yan? Bahala na. Bahala ng ama ako magdesisyon yan, sabi ko. Basta manalig na lang tayo sa kanya na siya talaga ang magbibigay ng ano sa atin. Di ngayon, noong pong nagdatingan na po ang mga kapatiran, Diyos ko, pumikit ang mata ko. Sabi ko, Ama, paano ba ito? Sige, sabi niya, huwag ka mag-alala, sabi niya. Akong bahala. Di ngayon po, pinakahuli kong bisita, sila, ang mahal na apo, dumating. Para po akong, di ko maintindihan ang aking sarili kung paano kong gagawin sa kunti kong inahin sa bahay. Sabi niya, natupad ba? Opo, salamat po sa yung mga binahagi sa akin. Ayun, magalakan na, sabi niya. Opo. At ako'y nagpapasalamat po sa edad ko nitong 70. Hindi ko akalain pong makakarating ako sa edad nito. Dahil po, ang aking lupang katawan, puro may mga pagdalisay, pagsubok, karamdaman, kung ano mang mga pagsubok sa buhay ko talagang dinalas ko. Sabi ko, hindi ko na alam na kung ako'y makarating pa sa edad nito. Kaya po ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Ama na ako'y binigyan ng lakas ng aking katawan. Yun lang po ang hiniling ko. Ang kalakasan ko po huwag niyang ipagkait sa akin para pong makasunod, makatupad sa kanyang kagustuhan. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Ama, sa inyong mga kapatid kong minamahal, kahit man wala kayo doon, pero galak na rin ang aking puso, kahit man wala kayo. Galak na galak po na maligaya ako talaga kahapon para akong nakalutang sa itaas nung dumating ang mahal na apo. Kaya po, salamat sa iyo, Ama, sa iyong paggabay, patnubay mo sa amin. Sa inyong paghari ang aming puso't kaisipan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. At salamat din sa mga kapatid kong tumutulong sa amin na nakamit ko ang kaarawan ko kahapon. Salamat, salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Inda. Talaga pong buhay ang Diyos, di po ba? Sa tuwin ay galak ang ibinibigay niya sa mga anak niya. May pahabol pa po pala. Sorry po. Sa sobrang kagalakan ni Inda, nakalimutan niya na yung sinabi niya kanina, tulungan ko daw siyang umawit. Sabi ko, Inda, di ba kakanta ka pa? Ay, oo nga pala. Hindi na lang pala, naka-ready na yung mic ko. Ano po? Happy birthday, Mother. Nawa ay patuloy kang biyayaan ng kalakasan. Para nang sa gayo patuloy kang makapaglingkod sa ating Panginoon.
Salamat sa'yo, o aking Panginoong Jesus. At ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat nito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, kas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, o aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang hulog mo sa buhay ko. Salamat din sa bugay ng kalasakit. Bagamat kung minsan may dilim, may ganap pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Bigatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat. Happy birthday. Sa sobra pong galak, hindi niya maihayag kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Subalit, damandama po natin ang kagalakan sa kanyang puso. Amen po ba? Damandama niya kung paano kumilos ang Diyos na buhay sa kanya, na akala niya sa kaarawan niya walang magaganap. Subalit, masupresa talaga po ang Ama. Di po ba? Gising pa po ba kayo? Inaantok po ba kayo? Hindi po. Dapat lang po bagong taon. Kasi simula po lamang po ng taon, kailangan masigla tayo, kailangan laging masaya tayo. Di po ba yung mga lumba, yung mga hindi dapat iwanan na natin nung lumipas na taon, isinama na natin. Ano po, panibago. Sa tuwin ay galak ang kamti natin. Amen po ba? Kaya lagi tayong masaya. Masaya po ba tayo? Ngayon po, nais kong maging daan ng ating bahaginan sa araw na ito.
lahat po ay may kalayaan. Wala po akong ibibigay na tema, subali, para po maihayag ninyo sa mga sandaling ito, ang nais ko pong maging daan ng bahagi na natin. Kung ano po sa mga oras na ito, ang nararamdaman natin, ang laman ng ating puso't isip na nais nating iparating sa ating Panginoon. Maaari pong lahat naman po tayo may dahilan kaya tayo ay naririto. Amen po ba? Maaaring gusto nating ibalik ang papurit pasasalamat sa Kanya sa mga sandaling ito. Yun ang laman ng ating puso. Maaari naman pong dahil sa ating kagalakan, nais nating ihayag kung paano siya kumilos, kung paano ang hiwag at kadakilaan ng Ama ay nakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, kung paano nga ba siya kumilos sa atin. Nang dahil sa ating kagalakan, nais nating ihayag ito. At maaari naman po na sa mga sandaling ito, lalo't higit ang mga may karamdaman na may minimitit, hinihingi sa ating Panginoon. Amen po ba? Nagtitiwala at nananalig po ba kayo na naririnig niya tayo sa mga oras na ito? Ang kinin po natin na siya ay nasa ating harapan, pinagmamasdan niya tayo, pinakikinggan niya tayo. Kaya wala pong dapat mahiya kung ano po ang laman ng ating puso't isipan sa mga sandaling ito. Ibahagi po natin sa Kanya, iparating po natin sa Kanya. Napakadali po yung laman po ng puso natin sa mga sandaling ito, maaari niyong ihayag, maaari niyong iparating sa ating Panginoon. Gusto niyo magpurit magpasalamat sa Kanya? Gusto niyong humingi sa Kanya, iparating niyo po sa Kanya sa mga oras na ito. Naunawaan po ba ninyo? Di po ba napakadali? Wala pong dahilan na kung kayo po ang maatasan tumayo sa harapang ito, wala pong dahilan para kayo ay hindi tumayo. Kasi po ang ibabahagi niyo kung ano ang nararamdaman nyo sa mga oras na ito para sa ating Panginoon. Siguro naman po may nararamdaman tayo, di po ba? Kasi buhay naman tayo eh. Huwag niyo sasabihin, wala akong masasabi. Paano po? Ngayon naman po, nais kong tawagan ng kapatid na ito. Hindi man po siya tuwina ay naririto, subalit hindi naman po siya nakalilimot. Pagkamat may konting kalayuan ang kanyang pinagmulan, subalit manaka-naka siya ay napaparito. Sa mga oras na ito, nais kong ibahagi niya, bakit ngayong araw na ito, siya ay naririto. Hindi ko po alam ang pangalan ng kapatid na ito eh. Palakpakan na lang po natin ang Diyos na buhay sa kanyang katauhan. Magandang hapon po. Taga Maynila pa ako. Kapitbahay po namin si Sister Emma. Nagkasakit po itong anak ko. Halos hindi makalakad. 1 buwan kaming nasa ospital. Mahigit pa po. Pero hindi ko pa man din nakilala si Sister Emma. Alam kong dito sa dambanang ito, dito gagaling ang anak ko. Talaga pong buo ang loob ko. Dinala po namin dito yan. Akay-akay ko siya parang baby. Ayan ang mga... Pero mabilis ang kagalingan niya dahil mahal na araw. Pinagtiyagaan ko po, akala ko po mawawala siya sa amin. Hindi siya basta 1 buwan talaga siyang hindi kumakain. Halos mawalan na kami ng loob kung bakit. Nilagnat po. Yung bata na nasa labas, ganyan ang buhay ng anak ko. Nakita ko kanina doon yung batang nakahiga sa papag. Nilapitan ko nga si ate. Sabi ko, ate, manalig ka lang sa Ama. Walang imposible. Alam kong, kahit malayo nga po eh. Kasi yung anak ko 2 buwan na kaming hindi nagsisimba, syempre, sa sobrang layo. Hindi naman po pwedeng pamasahe lang ang kailangan mo. Kasi nagtuturo din siya, pero sinikap kong mag-ipon ng pera nang makarating kami rito. Kasi lagi niyang binabanggit sa akin si Apo. Mama, punta na tayo kay Apo. Kaya sinikap ko yun.
nagpunta po kami dito nung anniversary lang, October, huminto kami. November, December, lagi-lagi niyang binabanggit si Apo, kaya alam niyo po, wag kayong mawala ng pag-asa. Talagang merong Panginoon. Manalig ka lang sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Ama. Kaya ate, yung nasa labas, kasing tanda ni Cholo, dito siya kumakain sa host. Ganun din si Cholo, naranasan niya rin kumain dito. Kaya sana wag kang mawalan ng pag-asa. Hindi naman agad-agad yan, pag sinabi mo, gagaling na anak mo, magugulat ka na lang, tatayo siya at tatayo. Kapag umupo si Apo ron, inaakay ko tong anak ko para magmano sa kanya. Halos lumuha ako, Apo, tulungan mo ako ipagdasal na sana gumaling ang anak ko. Nakamtan na po namin, kaya kahit malayo, basta makarating, masaya. Hindi mababayaran ng saya ang pagpunta namin dito. Pagka pumupunta na yung bata na yan, ako, masayang-masaya na kami. Baka mamaya hindi ko naman po pinangakong araw, linggo, buwan-buwan, basta sa loob ng isang buwan gusto ko makarating siya hanggang sa paglaki niya na wag niyang kalimutan tong Pampanga na to. Dito siya gumaling. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa mga sandaling ito. Yun po ang nararamdaman niya. Ibalik ang papurit, pasasalamat sa ating Panginoon. Katotohanan po yung tinura niya. May mga kapatid po tayo na nasilayan siya noon, na talagang hindi po siya nakalalakad, hindi siya nakakapagsalita. Talaga pong karga-karga lang siya, hindi siya nakakakain. Pag kumain, isinusuka niya. Talaga pong, kung makikita niyo, ay parang mawawalan talaga ng pag-asa yung kanyang magulang. Subalit sa kadakilaan ng ating Panginoon at sa pagtitiwala at pananalig niya, ang kagalingan ay nakamtan ng kanyang anak. Kaya sa pagbabata niya, hindi naman po nasayang, di po ba? Higit siyang nakinabang. Hindi lamang po yung kagalingan ng bata ang nakamtan, pati po yung kagalingan ng kanyang nanay. Yung puso po niya, tunay na nadama niya ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, kilalang-kilala na niya. Amen po ba? Napakabuti po talaga ng Ama, po. Walang malayo, walang malapit sa nagtitiwala sa Kanya. Ngayon naman po, nais kong tumawag mukha po kasing inaanto kayo Nais niyo po bang magising? Alam ko po na maaari nang umawi tong kapatid na ito dahil inangkinan niya yung kagalingan niya At ito po kapag tumayo siya sa harapang ito at umawit kalakasan po ang ibinibigay sa kanya sapagkat ito po ay isa ang pamamaraan niya ng pagbabalik ng pasasalamat papuri sa ating Panginoon. Ngayon naman po nais kong tawagin ng ating kapatid na Mirna. Purihin at dakilain ng ating Panginoon. Salamat po, Ama. Wala pa akong masambit kundi walang hanggang pasasalamat sa iyo. At sa tuwina, samot dalangin ko po, ang karampot kong pag-aalay ay maging karagdagan ng higit na maigting na damdamin sa bawat isa at igting ng buhay pananampalataya. Muli po, Ama, manguna't maghari ka po sa pag-awit kong ito sa iyo. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Katotohanan po ang nasambit ng ating mahal na kapatid na Dory, ang ating facilitator. Totoo po yun. Kahapon, nakapag-alay po ako ng karampot na awitin. Araw-araw po inaangkin ko sa bawat pag-aalay. Tuwiran na pong malilinisan yung daan ng lalamunan upang patuloy ko po siyang maalayan. Maganda po ang sistema ng pagbabahaginan at totoo rin po yung tinuran. Lahat po tayo ay may masasabi. Lahat po tayo ay may maibabahagi. Walang hindi tayo maibabahagi. Kaya po doon sa may mga tumitibok-tibok na puso, tumindig po tayo. Kapag tayo tinawag, wag po tayong tatanggi. Ako po doon sa isang tabi, sabi ko, talagang totoo po yun. Sa pag-amen kong malakas, nagpapadama po ako sa ating Ama na marinig niya ako. Salamat po, mahal na kapatid. Salamat sa iyo, Panginoon.
Ako sa sarili ko po, marami akong minamahal, marami akong iniibig, napakarami po. Subalit, ang tangi kong pag-ibig ay ang ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. At hindi man po ako tuwirang magbahagi sa pamamagitan po ng awitin, maramdaman po ninyo kung ano ang laman ng aking puso. Ang tangi kong pag-ibig, ang ating Panginoon. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tagi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko'y dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Pagkat Kristo'y kapiling ko
aking buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po, mga kapatid. Di po ba buhay ang Diyos? Ito po, natatandaan ko, ito yung kauna-unahang awitin na idinatal ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Mami Betchiko. At ito po, yung awitin na parang team song po baga ng choir. Matapos, minsan bago mag-umpisa, ito po yung inaawit. Napakadakila po ng Diyos sapagkat nung ako'y may tinig, parang hindi ko ito nabigyang pansin awitin. Madalas ano po, kaya napakabuti ng Diyos kung walang tinig, may kaparaanan siyang awit na binigay niya po lahat. Kaya pinupuri ko't dinadakila ang ating Panginoon sa araw-araw. Unti-unti kong nararamdaman ang tinig, binabalik na po. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po sa Ama at salamat po sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa magandang inawit mo na nakagising sa ating mga kapatid. Gising na po ba kayo? Tama-tama po, sapagkat hinahanda lamang po tayo dahil nandiyan na po ang mahal na Apo. Maraming salamat po sa mga nagbahagi sa araw na ito at yung mga hindi po pinalad na tumayo sa harapang ito, di man po lumuwal sa mga labi natin ang laman ng ating puso't isipan sa ating Panginoon, subalit batid na batid niya po ito. Inaanyayahan po ang lahat upang awitin na panalangin itinuro